Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikaw ay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tulad ng ibang mga propeta, si Jeremias ay hindi pinakinggan ng kanyang bayan at ikinontra at inuusig pa. Bakit? Ano ang kanyang kasalanan? Wala naman siyang ginawa kundi ipaabot ang mensahe ng Diyos sa mga tao. Hindi nga naman yan ay kanyang sariling mensahe. Yan ay galing sa Diyos. Ngunit dahil sa ayaw maniwala ng mga tao sa sinasabi ng Diyos, inuusig upang patahimikin nila ang mensahero. Gayon din tayo. Nagagalit tayo sa nagsasalita sa atin ng katotohanan. Sa ayaw natin ng katotohanan, ang tagapagsalita ng katotohanan, ang pinagbibintangan natin at ipinatatahimik natin. Kaya sabi ng mga tao kay Jeremias, isuplong natin. Pati na nga ang mga matalik na kaibigan ni Jeremias ay naghahanap ng pagkakataon na magkamali siya upang siya ay mapahamak. Pero kahit na napakarami na kumukontra sa kanya, matatag si Jeremias dahil sa kanyang tiwala sa Diyos. Hindi lang na siya ay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, buo din ang kanyang loob na ang Diyos ay makatarungan. Alam ng Diyos ang nasa puso niya at alam ng Diyos ang masasamang balak ng iba laban sa kanya. Hindi niya sila hahayaang magwagi. Ganon din si Jesus. Kaya inihahabili niya ang kanyang buhay sa kamay ng Diyos. Naniniwala siya na ililigtas siya ng Ama sa mga umaapi sa kanya, sa mga kamay ng gumagawa ng masama. Ang karanasan ni Jeremias ay siya ding karanasan ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, maraming mabubuting gawa na gawa ko mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong babatuhin?
Si Jesus din ay tinatangkang patahimikin ng mga Hudyo. Pati na nga isa sa mga matalik niyang kaibigan, isa sa mga pinili niya, isa sa mga apostol ay naghanap ng pagkakataon na siya ipagkanulo at isumbong sa mga kaaway. Sa lahat ng mga ito, patuloy na natili si Jesus sa kanyang misyon. Nung siya'y napako sa krus, ang huling salita niya ay, "Sa iyong kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa." Hanggang sa wakas, nagtitiwala si Jesus sa Ama. Ang buong buhay niya ay nasa kamay ng Ama. Hanggang sa kahuli-hulihang hininga niya. O Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng katapatan sa katwiran at sa katotohanan hanggang sa wakas. Hindi sana kami matinag ng mga bumabanta at umaabang sa amin na kami magkamali. Ikaw, Panginoon, ang aming matibay na muog at tagapagligtas. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.